Ngayon, pag naintindihan mo at na-apply mo, pag na-apply mo, nakakunik ka naman sa law. Pag sinabing law, ang tawag dyan, cause and effect. Yung cause and effect, ito yung magkakaroon ka ng effect. Kaya sa ibabaw ng mundo, lumalakad ka lang na sinasalubong mo lang mga effect. Kaya lang, ang effect hindi pupunta kung hindi mo muna inactivate yung cause. So kung ginalaw mo yung cause, may pupunta sa yung effect. Ngayon, kung wala kang ginalaw na cause dito, wala kang effect. So pag hindi mo alam ang abundance, doon pa lang talo ka na. Ngunit, kung naintindihan mo, meron ka na, ang susunod na hakbang is how to activate. Everyone say with me, activate. So pag sinabing activate, paano mo siya mailalagay yung gusto mo mangyari sa iyo, yun ang pupunta sa iyo. Kaya ang mga bagay sa buhay mo, pwede mo nang i-guide. Hindi ka na yung parang nasa ilalim ng circumstances, may dumarating sa iyo na hindi mo alam. Hindi. This time, yun lang ang gusto kong dumating sa akin, ito lang. So, paano mo gagawin? I-activate mo yung cause para yung effect pupunta sa iyo. Yan ang dahilan kung bakit may Bible. Ang Bible ay nagtuturo sa iyo paano lumakad o mabuhay sa ibabaw ng mundo na malaman mo ang spiritual cause and effect or law of life. Now, ang sinasabi ko po, huwag kayong absent. Dahil, kumbaga sa algebra, 1 day, 2 days ka lang, malalagpasan mo yung mga formula na kung saan kasama sa ikatlong formula, pang-apat, kailangan mo yung mga preliminary. So, pag nalagpasan mo yung preliminary at hindi mo naintindihan, yung mga susunod, hindi mo maintindihan dahil kailangan mo matutunan yung mga first step, second step, third step, fourth step. Kaya tumataas ang ating mga salita dahil umaakyat tayo na parang mayroong hagdanan o ladder. Kumbaga sa hagdanan, ang tawag doon rung, W-R-U-N-G, rung. So, ang gagawin ko po this year, wow, ma-mastering ninyo yung law of abundance, law of prosperity, law of honoring, para yung resulta nun, siya yung pumasok sa iyo. Now, paano natin yung ma-masterin? That will be the messages that will be given this year, 2026. Salamat po sa mga pumalakpak, hindi sa akin, kundi kayo po yung nakaintindi. Ganito yon. Halimbawa, nasa edad ka ng 30s, 40s, 50s, ang tanong ko, sa buhay mo ginanap, na ikaw na ngayon ay 40s, sinabi mo, 30s. Tatanungin kita, may principle, mayroong law of life. Dito na ako magtatanong. Sa law of life, ilan na ang na-master mo? Punta ka ng punta sa church. Asan ang law of life na na-master mo? Hindi ka pumupunta rito para maging religious lang. Na wala namang mastery ng law of life. Kaya, nung tayo na sa panahon ng tinatawag na, religious way, pupunta ka doon sa nakapako, tapos pupunasan mo yung paa. Anong merong law doon? Anong law meron yung pupunasan mo ng panyo mo? Alright? Wala. Religious lang. Pupunta ka lang ng every Friday o every Wednesday, luluhod ka, lalaki ka nakaluhod. Anong merong law doon? Are you listening? Kaya kahit na anong religious mo, ang buhay mo hindi magbabago dahil wala ka man lang na master dito. Kayo, na-inform kayo. Tinuturuan ko kayo ng principle, na-inform kayo. Pero hindi nyo pa na-master. Kaya sasabihan tayo ng, ang dami mong alam, pero wala sa gawa. Walang mastery. Dito, nakikita ko sa inyo ngayon, pinapipinpoint ko. Nakikita rin na inyong kaisipan dahil binigyan ko kayo.
sasariwain ko yon, bibigay ko sa inyo. Pero, hindi na kayo katulad ng dati. Kapag meron ka ng, kahit man lang, isang buwan, isa lang mamaster mo. Isang buwan, isa lang mamaster mo. Sa loob ng 12 buwan, mag-iiba ang buhay mo kapag may na-master ka man lang 10. Pumalak pa kayo ng malaya. Gusto ko palakpakan niyo yung Panginoon na excited ka. Oh, ganun na yung gagawin mo, Pastor. Yan ang pinagagawa ng Panginoon sa akin. At kayo ang unang nakikinig, ngunit may makikinig din sa social media. At kung mayroong mas excited sa social media na nakikinig, baka sila pa yung maunang makaalam. Kayo, personal na nakakapakinig sa akin, dapat kayo ang unang makasambot ng lahat ng naririto sapagkat personal. Ngunit hindi ako nagpapakalimit. Kaya naglalagay din ako ng social media para sila din. Kung gusto nilang matuto, they can learn. Pero mas maganda, pumunta rin silang personal para nakikita nila tayong personal. Again, sa 2026, lalagyan ko ng how-tos. Baba mo yung how-tos. Sa ilalim. Baba mo. Kumbaga, yung how-tos na yan, maglalagay ako ng mechanics. Lagyan mo ulit, mechanics. Step by step. Pag hindi pa naman ninyo nagawa yun, katamaran na lang ang tumalo sa inyo. Hallelujah. Pakisabi mo sa sarili mo, hindi ako tamad. Yung mga hindi nagsalita, sila yung tamad. Pero, pasalita na nga lang, tamad na eh. Ulitin natin. Hindi ako tamad. Yung bang para nakukonvict mo sarili mo, kasi sabi ng Bible, those lazy, let them not eat. Huwag mo pakainin mga lazy. Sa pagkain ng spiritual, tamad ka, hindi ka kakain talaga. Kaya sabihin mo, hindi ako yun. So, sasabihin ko naman, wala dito yan, di ba? Maliban na lang, baka ikaw talaga yon, pasensya ka na. Parang mali yata yung nilagyan mo. Dito, walang tamad. Walang tamad na matuto. So, you will have your how-tos, your mechanics. Just imagine, balik tayo. Let me tell you, from simple way. Dapat, alam mo yung law. Yung law, cause and effect niya. Anong law? Let's say, for example, love. Ang love may cause and effect. Pag hindi mo alam ang law of love, sumunod. Mga simple like obedience. Merong law of obedience. Merong cause yan, may effect yan. Sa lahat na hindi marunong mag-obey, ano nangyayari sa inyo? O ngayon, katawan ninyo ngayon ang nakakuha. Hindi ka nag-obey eh. Hindi ka man lang nag-obey na ilagay mo ang Panginoon na una. So sa uli, ang sisi. Naunawaan niyo ba? How many will say amen? Now, may mga law yan. Law of submission. Law of honoring. Law of praising God. Law of commitment. Yung mga yan na nababasa mo sa Biblia at tinuturo, hindi yan parang pakinggan mo lang, ay, alam ko. Pero hindi mo minaster. Kaya ang word dito is mastering. Mamaster mo yung law. Kaya nga ang law, meron yan activation. Now, bakit may nangyayari sa buhay mo na parang ayaw mo? Na parang ayaw mo talaga. Halimbawa, hindi ko gusto itong buhay na to. Bakit nandiyan ka pa rin? Kasi hindi mo lang paano lumabas. So ngayon, matututunan mo. Kaya ka nasa loob ng ganyang kalagayang buhay sapagkat sumailalim ka, pakinggan nyo maigi, sumailalim ka sa isang law. Halimbawa, kahirapan. Since wala ka sa law of abundance, nasa loob ka ng law of poverty. So, hindi mo alam, ang kinikilusan mo pala ay nasa loob ng poverty. Kaya lang, iisipin mo, ang lola ko mahirap. Ang nanay ko mahirap. Yung lola ng lola ko mahirap. So, siguro mahirap din ako. Ngayon, ang totoo niyan, mahirap lang ikaw kasi yung iyong ginagalawan ay law of poverty. Hindi dahil pamilya mo mahirap. Mga kapatid, ikaw ay lalabas sa kahirapan kung
alam mo kung ano yung law of prosperity, law of abundance, and law of wealth. So dito tinuturo. Ngayon, pag tinuro ko, kailangan masterin mo. Paano ba sinabi masterin? Itong mga law na to, ganito yan. Pag ito ay sinunod mo, halimbawa, ginampanan mo. Kung ano ang requirement ng law, ginampanan mo. Pag nagampanan mo yung law, bibigay sa iyo. Ibig sabihin, aba, na-fulfill niya ako. Therefore, kikilalanin ko siyang master ko to. Kasi na-fulfill niya ako. Sino ang nakaintindi? Halimbawa, law of giving. Sa law of giving, dapat magbigay ka para may bumalik sa iyo. Now, sa physical, ang hirap lang talaga. Yan ang mga nakadikit sa balat natin. Alam niyo, nakadikit sa pera, sa balat natin, pera. Ito ang mga damit natin, hindi ito nakadikit. Nakapaloob lang, nasa labas lang, pwedeng, ang tawag dito, hubarin. Pero ang pera, ang hirap kasi nakadikit yan sa skin. Pag tinanggal mo yung pera, masakit. Hello? Are you listening? Are you listening? Now, let me tell you, tinuturuan tayo ng Panginoon. Magka-contrast talaga ang physical sa spiritual. Pag nagbigay ka, may mga magandang mangyayari sa'yo, pero ang hirap paniwalaan. So, dapat nandoon ka. Anyway, kapag hindi mo nagampanan yung law of giving, yung power nun, hindi ka kikilalanin. Alright? Kaya kahit na perfect attendance mo dito sa church, pero wala kang ina-activate na law, yung law, wala pa rin effect sa iyo. Kaya kahit na ikaw mukhang Kristiyano sa pag-aatin mo, pero wala ka namang minamaster. Yun, nasa mastery na tayo. Kaya ako sa inyo rito, pag ako nagturo, hindi to religious. Ang tinuturo ko, you must master. Meaning, on the other hand, pakinggan nyo ako, sasabihan ka, ang tanda mo na dito, wala ka pa rin alam sa buhay, pangit yung pakinggan. Pag sinabing wala ka pa rin alam, wala ka lang na master. Ano lang na master mo? Inom ka lang ng inom, tungga ka lang ng tungga ng alak. Yun ba yung mastery ng buhay? Okay, walang masama sa Panginoon. Pero kung yun lang alam mo, ang sama, hindi siyang inom. Wala kang na-master. Kaya ang buhay mo wayward, wala kang na-master. Ano lang ginawa mo? Umupo ka lang sa buhay mo. Parang nag-aksaya ka lang ng araw. O, nakalagpas ako ng isang araw. O, nabuhay ulit ako. O, nabuhay ako. Eh, ano kung nabuhay ka? Wala ka naman na-master. Kaya hindi ito pahaba ng buhay. Ito ay kung ilan ang na-master mo. Kumilos kayo mga halaman kahit plastic. Pasalita ka, amen. Somebody say amen. Somebody say amen. Kaya ako itong pinipreach kayo kasi ikaw ang magiging master sa year 2026. Isipin mo na, master na ako, master. Hindi ka bibigyan ng mga universities na master in education, master in mathematics. Sila nagbibigay. Dito sa church, ang magbibigay siya ng master ay ang God. Master ka sa buhay mo. Wala ka ma-mastery sa mga educational attainment mo, pero masterin mo ang buhay. Paano mo master ang buhay? Eh di, master mo yung law of life. Kaya ngayon, ang gusto kong jojourning nyo sa buhay nyo ngayon, dahil ako po ay magtuturo, year 2026, tuturuan ko kayo ng mga how-tos. Parang excited kayo. Parang excited kayo. Hallelujah. Parang hindi pa ako naintindihan kasi hindi ko pa na-feel kayo. Parang, naintindihan niyo ba yung ibig ko sabihin? Do you know what I'm saying? You are going to be a new person. You're gonna be powerful. You're gonna be so much beyond sa dati mo. Pag nagagawa mo to, itong mga things na ito, catch my mind. This is it. Year 2026. May isang tao, tatanungin ko, anong gusto mo sa 2026? Ito ang sagot niya.
Wala lang. Paano lang mangyari sa buhay ko? Wala namang mangyayari. Kung ano lang, di ganun lang din naman. Kaya siya ganito, listen up, kasi wala siyang kapangyarihan to do something, to make things happen. Kung wala kang kapangyarihan to make things happen, ang mangyayari sa'yo, kung ano na lang, o sige. Kaya ang kanyang minaster ay paano magtiis. At ang minaster niya, paano tanggapin. Naintindihan niyo ako? Ang minaster niya, kung paano mamaluktot. Kaya, yung mga kasabihan ng Pilipino, pag iniyakap mo, ang liit. Sabi niya, matutong mamaluktot. Anong tawag doon? Kung maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. So, ang minaster niya, paano mamaluktot? Hindi paano pahabain ang kumot. Now, that's one thing that I'm gonna be telling you something. Tingnan nyo na lang sa before your life. Imagine niyo, because of the church, you will become excited sa buhay na para bang sasabihin mo, bahala na. Hindi na. What if I will give you now, alright, the power and the skill to make things happen because of what you will learn from the Bible. Once you learned it from the Bible, you got now the power within you. Na-aware ka na ngayon. So now you can really make things happen. Ipagpalagay mo na you can make things happen. Are you with me? Kaya sinigaw natin sa bandang uli, I can make things. So ngayon, pag tinanong kita, ano gusto mo ngayon? Aba, hindi ka na ngayon by chance. Dahil may kakayanan ka na, pipiliin mo na ngayon kung anong gusto mong gawin. Mas excited ka ba na meron kang kayang gawin? O parang papatianod ka na lang? Di ba mas excited kung meron kang kayang gawin? Now, pag may kaya kang gawin, magdi-design ka na ngayon. Kasi may kaya kang gawin eh. So, ang buhay mo na ngayon, hindi na by default. Ano yung default? Yung naka-display ko ano yung nandiyan na lang. Kailangan by design. So, i-design mo ang buhay mo ngayon. Hello? Sino gusto i-design ang buhay niya? Thank you, Lord. Tingin nyo yung bahay nyo, pinadidesign nyo pag may pera kayo. Pag walang pera, kung ano na lang padagpi. So, yung mga extension yan, walang design yan. Pero kung may pera ka, bubuwagin mo yan, gusto mo magkaroon ng isang totoong design kasi connected yan sa one another, i-design mo. Kaya magandang bahay, yung mula sa design. Tama o tama? So pag dinesign mo yan, halos yan ay magkakaugnay. Now, do you know what? Ang most precious mo sa buhay mo ay ang buhay mo. So would you mind? Learn to design your life. How? By knowing how to master the laws of life. Are you excited? I'm going to start next Sunday ng how-tos. So ito mga simula ng January, February, may how-tos na tayo. Pagdating na ng mga March, April, meron na kayong mga tinatawag na project in life. Ulitin ko nga, matututunan nyo, first quarter, yung how-tos. Paano gawin? Tutulungan ko na kayo. After the mga first quarter, last quarter, going to second quarter, lalagyan nyo ang buhay mo ng project. By the time na second quarter to third quarter, yung mga project nyo sa buhay nyo, lumilitaw na. It is actually being happened. Pakinggan nyo kung yun ang gusto nyo sa buhay nyo 2026. Sino gusto nun? Sino excited? I tell you, you have to go with this. Why? Habang gagawin ito, nandito din ang kaligayahan ng Panginoon. Ano ba kaligayahan ng Panginoon? Na siya ay ma-manifest.
Ano kalagayan ng Panginoon? Na siya ay, let me tell you, the mystery of God is Christ in you, the hope of, and what is the glory of God? Nung sinabi ni Lord, Lord, I have done. Diba? I have glorified you. Ano ginawa lang ni Lord? Minanifest niya yung Father. So yung glory lumabas because minanifest niya yung Father. So, all of us, imamanifest natin ang Father God na sa ating buhay, sa ating virtues, behavior, not only that, also the things that you want to do while you're still alive. Kailangan, tayo mga Kristiyano, wala tayong kinatatakutan na imposible. Lahat ay possible when we believe. Alright. Now, under the law of giving, meron dyan tinatawag na tithe, offering, first fruit. Yung first fruit, alam nyo po, I just want to tell you, may mga ilang nag-a-apply na yan dito. Ayan. May mga nag-a-apply na yan ng first fruit. At isa sa kanila ay nagbibigay ng mga patotoo. Diba? Sister Neng, gusto mong patotoo na abang ikaw ay nagbibigay ng first fruit, ano nangyayari sa'yo? Kasi hindi pa nila alam yung first fruit, alam na nila tithe, offering. Pero isa ka at saka si Marie, ilan lang sa mga nagbibigay. Pero, have you seen a difference when you, because ituturo ko din to ng mga ilan. So, merong cause and effect, right? At nabigay mo yung effect ng first fruit din. Yung tithe, nakalagay doon ng effect, yung crops mo ay hindi magkakaroon ng peste. Which means to say, meron yung effect. Kaya pag pinag-aralan mo ang Biblia, meron siyang parameter na may cause and now, ikaw ang pipili. Anong gusto mo mangyari sa buhay mo? I-activate mo na may pananampalataya. Kaya nga, kung wala ka namang inactivate na law, pwede kang Kristiyano, pero isa kang Kristiyanong talunan. Akala kasi ng marami, pag Kristiyano, lahat ay puro magagaling. Hindi po. May dalawang klaseng Kristiyano. Isang Kristiyano ang tinatawag na overcomer, at isang Kristiyano ang tinatawag na defeated or nominal. Pag sinabing nominal, walang excellence masyado, average lang. Pero ang isang overcomer, nagpupuso siya ng excellence. Susumigasig siya. I don't want to stay na parang nominal. Ano yung nominal? Average or defeated. Ang kailangan sa pagiging Kristiyano mo, kailangan pumunta ka doon sa higher na ang tawag sa iyo, overcomer. Say amen? Say amen? So, paano mo masasabi ng overcomer ka? Pag na-master mo yung mga laws of life. Pag sinabi yung na-master, pinasailalim mo, paano sila sumailalim sa iyo? Kasi ginampanan mo ano yung kanilang nature. Nung ginampanan mo nature nila, giving, honoring, obedience, submission, kung yung nature na yun, ginampanan mo, pumasok sa iyo, kinilala ka ngayon nila as a master. Therefore, my last statement, just a little encouragement. This year, 2026, samahan niyo ako maging master ng buhay. How many of you would like to do that? Para masasabi, oy, alam ko, kilala na ako nito, master niya na ako. Kaya yung mga umaasenso, master na nila yung giving. Master na nila yung tithing. Master na nila yung requirement ng abundance, yung wealth, yung riches. Master na nila yon. As a matter of fact, it takes mastery of the laws of life to activate that upon your life. With that, I'd like to say, that is, a beginning of the next services that we will have. So let us prepare our hearts now for our, tithes and offering. And then after the tithes and offering, prepare now your tithes and offering today. Then you will get your, what do you call this one? Tree of life. Prepare po tayo. This year, kung ano yung word ng Panginoon sa iyo, receive it, take it, keep it as the word of God. Malalaman nyo, hindi to by accident, the word of God will really come to you today. So can we give one song muna before we take our tree of life?